Mga pinakamamahal, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. O Panginoon, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sana sa kainaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong tinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarahal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumamba ng may pananampalataya, ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae karga tilang mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman iyong karagatay, iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay inaanyayahang sumabay sa pag-awit ng tugon ng salmo. Oo, naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Oo, naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y baghaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Oo, naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Oo, naglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong
Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong malimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda,
ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, "Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa Kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kaniyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga pinakamamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga pinakamamahal, ito po ang ating naging tugon sa Salmo. Ngayong tayo po ay nasa linggo ng Epifania. Ang ibig sabihin po ng salitang Epifania ay pagpapakita ng Panginoon. The word epiphany means the manifestation of the Lord. Nung una po, ang linggong ito ay tinatawag na Three Kings Sunday. Kaya nung una po, kapag sumapit ang linggong ito, ang batian po natin ay Happy Three Kings. Pero sa unti-unting pagtuturo ng simbahan, ipinaliwanag ng simbahan na ang sentro ng pagdiriwang ngayon hindi ang tatlong hari. Kaya po unti-unting nawala yung batian ng Happy Three Kings. Ang nakakatuwa ho, pagkatapos ng misa, kung saan po ipinaliwanag ko't ipinaalaala ang tungkol sa Three Kings, pagkatapos ng misa ay may babati pa rin sa akin ng Happy Three Kings. No? Okay lamang po yun, no? Sapagkat yun naman po ay popular devotion. Ibig sabihin lamang po noon, baka habang ako ay nagpapaliwanag tungkol sa linggo ng Epifania, yung bumati ng Happy Three Kings ay natutulog. No? So muli po, ipinapaalaala ko, noon ang sentro ng pagninilay ay yung tatlong hari. Pero ngayon po ay ipinaliwanag ng simbahan na ang sentro ng ating pagninilay at pagdiriwang ay ang paghahayag ng Panginoong Diyos, Epifania, the manifestation of the Lord. Ano po ang kaniyang ipinahayag?
ipinahayag ng Panginoon na siya ang Diyos ng buong mundo. Siya ang tagapagligtas ng buong mundo. Kaya po ang buod ng pagdiriwang na ito ng Epifania ay makikita natin sa ikalawang pagbasa ngayon mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ang sabi ng ikalawang pagbasa ngayon, ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo. Sa lengguwahe ng banal na kasulatan, kapag sinabi nating hentil at Hudyo, ibig sabihin ito po ay lahat ng lahi. Lahat ng lahi. When we speak of Jews and Gentiles, we are referring to all humanity. All humanity. Ibig sabihin, mga pinakamamahal, lahat tayo may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Lahat tayo may bahagi sa iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Mga pinakamamahal, damahin natin ang katotohanan ito na lahat tayo may bahagi sa pagpapala ng Panginoong Diyos. Uulitin ko po yun. Lahat tayo may bahagi sa pagpapala ng Panginoong Diyos. Marahil po yung iba ang pakiramdam. Noon daw magsabog ng kamalasan sa mundo, ay sinalo niyang lahat. Sa inyo po ba ay may nakakaramdam ng ganoon? Na parang nang magsabog ng kamalasan sa mundo, ay parang nasalo niyang lahat. Kaya naman ang pakiramdam, nung ang Diyos ay magsabog ng biyaya, wala naman siyang nasalo. Mga pinakamamahal, aalisin natin yung ganoong kalooban. Sapagkat lahat tayo may bahagi sa pagpapalang mula sa Panginoong Diyos. What are the blessings of God for you? Ano-ano ang mga biyaya ng Diyos sa iyo? Huwag mong sasabihing wala. Sapagkat kapag sinabi mong wala, ibig sabihin, ang Diyos ay nagdamot sa iyo. Kailanman, mga pinakamamahal, ang Diyos ay hindi magdadamot sa atin. Kailanman, ang Diyos ay hindi magdadamot sa atin. May mga ibinibigay ang Diyos na biyaya na litaw na litaw. Halimbawa, kalusugan, magandang pamilya, tagumpay ng mga anak. Ito po ay mga biyayang litaw na litaw. Pero may mga biyaya rin po na ang tawag natin ay blessing in disguise, no? Anong ibig sabihin noon? May nangyaring hindi maganda na akala mo ay hindi biyaya, pero sa huli, kapag iyong tiningnan sa kabuuan, biyaya din pala. Biyaya din pala. Alam po ninyo, may mga tao po na nagkasakit.
na sa una ang pakiramdam nila hindi biyaya ng Panginoong Diyos. Pero yung kanilang pagkakasakit naging daan para sila ay maging mas malapit sa Panginoong Diyos. Natuto na tumawag at manangan sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos kahit yung pagkakasakit niya ay naging biyaya. What are your failures in life? What are your failures in life? Did you fail in your marriage? Did you fail in your parenting to your children? Did you fail in achieving your dreams in life? Try to look a second time around, and through the eyes of faith, you will see, even in failures, the grace of God abounds. May mga biyaya po ang Diyos na hindi na natin napansin na dumating sa buhay natin. Marami po yon, mga bagay na hindi natin hiningi, pero ibinigay pa rin ng Panginoong Diyos na hindi na natin napansin. Ang lahat ng ito, mga pinakamamahal, ipagpasalamat natin sa Panginoong Diyos. Lahat tayo may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Bahagi rin tayo ng iisang katawan ni Kristo. Napakaganda po na ito'y pakinggan natin. Ngayong tayo ay hinihikayat ni Papa Francisco na tayo ay maging synodal church. Ibig sabihin ng synodal church, itong nakikita ninyo sa may harapan, enlarging the space of our tent. Anong ibig sabihin nito? Sa kubol ng Panginoong Diyos, lahat ay mayroong puwang. Everyone has a place in the tent of God. Lahat tayo ay may puwang sa kubol ng Panginoong Diyos. Wala dapat, mga pinakamamahal, wala dapat ang nasa labas ng kubol ng Panginoon. Kaya bilang simbahan, tayo po ay sama-samang naglalakbay. Yan po ang ibig sabihin ng synodality, synodal church. Lahat tayo'y naglalakbay, walang naiiwan, walang naiitsyapuwera, walang napapabayaan. Kahit pa yung mga dukha, kahit pa yung mga makasalanan. Kaya po kapag may nakikita kayong makasalanan sa simbahan, huwag po kayong maiiskandalo. Ang sabi po ni Papa Francisco, the church is a field hospital. Ang simbahan daw ay isang ospital. Ibig sabihin, lahat tayo nasa simbahan dahil tayo ay may sakit. Lahat tayo ay nasa simbahan sapagkat tayo ay may sakit. Kaya yung mga taong naiiskandalo sa kasalanan ng iba, yung mga taong naiiskandalo sa kasalanan ng iba, yun po ay pagiging ipokrito. Pagiging ipokrito. Bakit? Sapagkat nakakalimutan niya na siya rin ay makasalanan.
Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang sino mang magsasabing siya'y walang kasalanan, siya ay sinungaling. Sino po sa inyo ang walang kasalanan? Taas po ang kamay. Ibig sabihin, walang sinungaling. Ibig sabihin, lahat tayo nangangailangan ng biyaya mula sa Panginoong Diyos. Napakaganda po nito. In the manifestation of the Lord, we are reminded all of us are gifted. All of us belong to the body of Jesus. Mga pinakamamahal, kung inyo pong napansin, sa pagpapakita ng Panginoong Diyos, dalawang uri ng tao ang pwede nating makita. In the epiphany of the Lord, we will witness two kinds of persons. And we have to choose who we are. We have to choose who we are. Sino po ang dalawang uri ng taong ito? Una ay ang mga pantas. Ang mga pantas. Tinanggap nila ang liwanag mula sa tala. At nang ang talang yon dumating sa kinaroroonan ng isang sanggol, kahit pa ang sanggol na yon ay nasa sabsaban at nababalot ng lampin, mga pinakamamahal, sinamba nila si Jesus. Sana po ay napansin ninyo yon. Yung sanggol, wala sa palasyo. Yung sanggol, hindi nababalot ng ginto. Pero yung mga hari, yung mga mago, sinamba nila ang sanggol. Bakit? Sapagkat sila man ay kumikilos sa ilalim ng liwanag ng pananampalataya upang makita nila ang kabuuan ng biyaya ng tagapagligtas. Nais ko pong idugtong ang pagninilay na ito sa Jubilee na ating ipinagdiriwang ngayon, 2025. Yun po yung logo na nasa kabila. Kaya po tuwing kayo ay papasok ng simbahan, itong dalawang logong ito, alam na ninyo ang kahulugan. Ito ang logo ng Synod on Synodality, isang simbahang sama-samang naglalakbay. Yung kabila naman, ang logo ng Jubilee Year. Ano ang tema ng Jubilee Year 2025? Ano po yung nakasulat doon? Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope. Ang sabi po ni Papa Francisco, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, spes non confundit. Spes non confundit. Hope does not disappoint. Hindi tayo bibiguin ng pag-asa sapagkat tayo ay pinuno ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
Mga pinakamamahal, ang mga mago o yung mga hari hindi binigo ng pag-asa. Hindi binigo ng pag-asa sapagkat sila ay ginabayan ng liwanag ng pananampalataya. Pananampalatayang pinagtibay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga pinakamamahal, next week po, yung ganitong oras ng misa natin, yun po ay January 11, 5 p.m. Itong oras na ito, ang Arsobispo ng Lipa ay pupunta dito sa ating simbahan para tayo officially i-declare na Jubilee Pilgrim Church. Kaya sana po ay pumunta pa rin kayo next Saturday. At sana po ay mas marami tayo sapagkat ito po ay napakahalagang pagdiriwang. Tayo ay opisyal na ihahayag bilang Jubilee Church. Kaya kaya po ninyong sabihin, kaya ninyong ikwento sa inyong mga anak at sa inyong mga apo, noong Jubilee 2025, ang simbahan natin ay naging Jubilee Church. Kaya dapat po ay maging mas matingkad yung pagninilay natin tungkol sa pag-asa. Walang taga Saint Therese ang dapat mawalan ng pag-asa. Walang taga Saint Therese na mawawalan ng pag-asa. Amen? Wala. Mas matingkad sa atin ang pagninilay natin sa pag-asa sa Diyos. Sa pag-asang yan, makakatagpo tayo ng kapayapaan at kapanatagan. Yung ikalawang grupo ng tao, sinong katulad? Si Herodes. Lahat masaya sa pagsilang ni Jesus. May isang hindi masaya. Si Herodes. Sapagkat hindi niya kayang magpailalim sa Diyos. Hindi niya kayang sumuko sa Diyos. Hindi niya kayang kilalanin ang Diyos bilang Diyos ng kaniyang buhay. Kaya kay Herodes, walang Pasko. Kay Herodes, walang Pasko. Kung atin pong gagayanin yung linya ni Maricel Soriano sa Pilipinas, no? Walang bagong taon sa mga taong katulad ni Herodes. Walang Pasko. Walang Pasko. Mga pinakamamahal, sa mga araw na ito na tayo ay naghahanda sa opisyal na deklarasyon ng ating simbahan bilang Jubilee Church, tanggapin natin ang pagpapahayag ng Diyos ng kaniyang sarili
upang sa liwanag ng pananampalataya, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Umasa tayo sa Kanyang pag-ibig. Ang lahat po'y magsitayo, ating sasariwain ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, buong taimtim tayong tumawag sa ating amang mapagkalinga upang patuloy niyang ipahayag sa atin ang kanyang kagandahang loob. Ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kaningningang ibinigay ng Diyos sa kanyang hinirang na bayan ay manatiling pagpapala ng simbahang katolika at sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ay maakay nawa nila ang mga mananampalataya sa pinagmumulan ng liwanag, si Kristo at daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na nagbibigay ng kapayapaan ay buong ningning na tumanglaw sa mga bansa sa sanlibutan at manahan nawa ito sa puso ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagandahang loob ng Diyos ay maipagkaloob niya sa mga taong halos panawan na ng pag-asa, bunga ng iba't ibang anyo ng pagdurusa at patuloy nawang mahayag sa kanilang buhay ang pagkalinga at kabutihan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalang inilaan ng Diyos ay kamtin ng lahat ng angkan sa pamayanan at ilaan nawa natin ang ating sarili na maging kasangkapan ng Panginoon, na maipahayag siya sa paggawa ng kabutihan at pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagdasal din natin ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga pinakamamahal nating yumao, kasama na ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo't higit ang walang nakakaalaala. Amang butihin, lalo mo nawang palalimin ang aming pananampalataya sa iyo. Tulutan mong ikaw naway maihayag namin sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, ang salita na nagkatawang tao at aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre.
kalikasan, araw-araw ay ipamansal. Kahangahangang awa at hindi salaysay. Ang anin si Jesus na may katarungan, upang tayo'y ligtayan ng pag-ibig na kailanman. Puri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa't bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kristo, nagpaging dapat makihati sa aming pagkatao. Puri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Inisip mo lubos sa nagawa kong pagsuway. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Hesu Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming itinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, pinagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patruyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Aawitin ng sabay-sabay ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Dias, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa mga tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos pong tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seigniorate. Araw-araw ang liwanag, matatanaw ng bulan. Ang kagandahan ng umaga,
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag, upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo, kami po ay humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming espiritu, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus, lalo tigit sa pamamagitan ng panalangin ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maari na po kayong pumila katulad po ng sa komunyon.